Nitong nakaraang mga araw, nagsumiti na, nag-file na ng kanilang, entry of appearance, itong mga abogado ni Sara Duterte para sa kanyang, defense team sa kanyang impeachment trial, 'yan, Bale sa mga pangalang inilabas, 16 na lawyers, ang dami, ang dami, 16, ha? 16 na lawyers ang isinubmit na mga pangalan na magiging bahagi ng, hindi na lang ito team, hindi na ito team, ha? At ito yung kanyang, defense, team na sinubmit sa Senado. Itong kanyang mga lawyers, ito ay nasa ilalim ng, Fortune Narbasa and Salazar law firm. Yan. Kilala yan, sikat yan na law firm. Kung kumbaga pag sinabi mong Fortune Narbasa and Salazar law firm ay talagang ano yan. Isa yan sa mga pinakakilalang law firm sa Pilipinas at sa Asia. Magaling ang mga lawyers diyan. Itong 60 na lawyers na ito ay nasa ilalim ng nasabing law firm. So, ganyan karami ang lawyers na magtatanggol kay Sara Duterte. Ganyan din kagaling. Hindi natin matatawaran ang galing ng mga lawyers diyan. Ang mga kilalang pangalan diyan sa law firm na 'yan, syempre yung Narbasa. Ang Narbasa, kilala natin 'yan, 'di ba, si Andres Narbasa? Si Andres Narbasa, 'yan yung yan yung nakilala yan si Narbasa doon sa naalala natin yung yung Galman, Aquino Galman double murder case. Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., nag-create siya ng komisyon, yung Narbasa Commission. Alam natin yun, si Andres Narbasa yun eh. Magaling na criminal lawyer yun, si Andres Narbasa. Doon yan sumikat si Narbasa eh. Yung Narbasa Commission. Nag-imbestiga ng pagpatay kay Aquino, kay Ninoy Aquino at kay Rolando Galman. Kaya nga Aquino, Galman, double murder case. O yan, si Narbasa. Tapos kinalaunan, yan si Andres Narbasa, naging naging Chief Justice ng Korte Suprema. Yan si Andres Narbasa. Pero ang pinakamalaking naging papel niya ni Narbasa, si Andres Narbasa, kasama yan doon sa defense team ni ERAP. Kasama yan si Andres Narbasa. Kaya ganoon din itong si Fortune. Ang Fortune na tinutukoy dito, magkapatid kasi yan na kilalang lawyers na Fortune. Pareho yan magaling. Si Raymond at saka si Sigfred. Itong nandito sa Fortune Narbasa at Salazar law firm, si Sigfred Fortune. Si Philip Sigfred Fortune. At saka si Andres Narbasa yung dating Chief Justice, hindi naman na involved dyan. Ang involved na dyan yung Gregorio Narbasa, anak ni Andres Narbasa. Yang nakikita nyo sa picture, yung nakasalamin si Greg Narbasa yan, anak ni Andres Narbasa. At yung pulo barong na puti, yan si Sigfred Fortune. Yung nasa kanan, yun yata yung Sheila Season, yung magaling daw nilang lawyer din. Yan, kasama yan, kabilang yung tatlo, doon sa sinubmit na 16 lawyers. So magagaling yung mga lawyers na yan, kilala yan, at yung law firm na yan, maraming kliyente yan ng mga politiko, negosyante, mga kumpanyang mga kilala. Magaling talaga yung law firm na yan at dami ba namang lawyers na yan? 16. Magtutulong-tulong para ipagtanggol si Sara Duterte. Ang tanong, maisasalba kaya si Sara ng ganyan karaming lawyers? 16? Magagaling na lawyers? Ako, tingin ko hindi. Hindi, kahit gaano pa kagagaling ng mga lawyers, kahit gaano pa karaming lawyers yan, hindi maisasalba si Sara
ng kahit gaano pa karami at kagaling na mga lawyers. Ah, hindi 'yan. Ah, ang kaso hindi lang naman sa lawyers nakadepende. Ang kaso nakadepende rin sa komplikasyon, complicated at bigat. Mabigat ba, mahirap bang idepensa ang kasong ito? Ang pinakahalimbawa niyan yung mga ano, Ampatuan Massacre. Oh, sila sila Fortun din yata ang humawak niyan eh. Naipagtanggol ba si Ampatuan? Si Panelo, magaling daw na lawyer. Hindi naman naidepensa si ano, si ah yung dating mayor ng Kalawan. Hmm? Namatay na, ano? Namatay sa kulungan si ah Antonio Sanchez ba 'yun? Yun dun sa pag-rape, pagpatay doon sa mga estudyante ng UP. Ah, Eileen Sarmenta ba 'yun? Nailigtas ba? Hindi, hindi. Mahirap. Kapag mahirap ang kaso at mabigat ang mga ebidensya, kahit gaano ka pa kagaling na lawyer, mahirap 'yan. Hindi naman nakadepende lang 'yan sa lawyers. Hindi rin 'yan nakadepende sa galing or dami ng lawyers. Depende rin 'yan sa bigat ng ebidensya. Ah, lalo pa dito na impeachment trial ito. Ang impeachment trial, malaki ang nagiging papel diyan ng publiko. Kasi bagamat ang magiging mga huwes diyan ay yung mga senador, yung mga senator judges, yan yung impeachment court. Pero habang nililitis ang impeach officer, nakapanood ang publiko. Aabang, halos aabangan yan, parang telenovela yan. Abangan yan ng publiko. At ang mamamayang Pilipino ang tunay na judges diyan. Dalawa pa nga diyan ang kasalang na nililitis. Ha? Yung yung impeach officer tulad dito si Sara nililitis ng senator judges, ng mga senador ng impeachment court. Pero yung mamamayang Pilipino pinapanood ang paglilitis. So nililitis din ng mamamayang Pilipino yung mga senator judges. Kaya kahit yung mga senator judges may mga biases yan. Yung mga biases yan, ngayon pa lang alam mo nang i-acquit nila si Sara. Pero mayroong mga senator judges dyan na mga politiko yan eh. Magre-re-election yan sa 2028. So iniisip din nila political career nila. Pag kitang-kita yung ebidensya, ang bigat ng ebidensya laban kay Sara, tapos ikaw i-acquit mo si Sara kahit alam mong ang bigat ng ebidensya, makikita ka ng taong bayan. Parang katulad nung nangyari kay Joel Villanueva at ngayon nangyayari kay Isis Escudero. Kung ngayon gaganapin ang eleksyon, hindi na yan mananalo si Joel Villanueva at saka si Cayetano at saka si Isis Escudero. Bakit? Garapal ang ginagawa nila. Nakikita ng tao kung gaano sila kagarapal sa ginagawa nilang pagpoprotekta kay Sara. Ganyan din ang mangyayari diyan. Kaya yung mga senator judges na yan, kahit gaano pa kasabing ang pera lang siguro. Pera lang siguro si Padilla. Pera lang siguro si Marcoleta. Pera lang siguro si Bongo, si Bato, saka si Aimee. Pera lang siguro yung mga yan. Ay kasi talagang balibaliktarin mo niyan, masira man ang mga pagkatao ng mga yan, bubuto yan para kay sa acquittal ni Sara. Sinabi naman niya ni Robin Padilla eh. Kahit pa daw sunugin siya, mangangamoy siya, Rodrigo Rua Duterte. Diyan siguro hindi talaga magbabago yan kahit masira ang kanilang pagkatao sa harap ng publiko. Pero yung iba dyan, halimbawa Loren Legarda, mga ganyan, mga yang halimbawa sila Subiri, yun, pwede pang magbago yan. Si Pia Cayetano, pwede pa yan. Kasi yan mga politiko yan, titingnan din yan kung paano sila hinuhusgahan ng mamamayan. Kaya kahit pagaano kagaling ng mga lawyers, kahit gaano pa sila karami, pag mabigat ang ebidensya, mahihirapan silang kumbinsihin ang mga senador na i-acquit. Katulad yan nung kay ang pwede lang gawin ng mga lawyers naman na ito, syempre alam naman natin kung magagaling ang lawyers, ang ginagawa lang naman yan, teknikalidad eh. Gagamitin na naman yan, mga technicalities, isusuppress ang ebidensya. Ganyan ang nangyari kay ERAP, di ba? Yung second envelope hindi pinabuksan.
talagang hindi pinabuksan yung second envelope. O ngayon, anong ginawa ng tao? Nagalit ang mga tao. Nagalit ang mamamayang Pilipino. Bakit hindi nyo pinapabuksan yan? O, kahit gaano pang teknikalidad ang gamitin, o kahit sa butuhan yung unsing senador bumoto na wag pabuksan yung second envelope, nasira pa nga yung mga senador na yon. O tingnan nyo si Casey Aquino Oreta doon, pasayaw-sayaw pa. O si Nicky Cosseteng. O sila yun. Pagkatapos ng eleksyon, hindi na nakarecover si TC Aquino Oreta dahil sukang-suka ang sambayan ng Pilipino. May pasayaw-sayaw pa si TC Aquino Oreta. Kapatid yan ni Ninoy Aquino. Kapatid yan ni Butch Aquino. Pero nasira doon sa impeachment ni Hera. Ha? Totoo. Nagawa ng paraan ng mga magagaling na lawyers. Nila Fortun din yan. Yan, Siegfried Fortun. Yung hahawak kay Sara. Yan din yung mga humawak, Narbasa Fortun. Yan din yung mga humawak sa impeachment ni Erap. Okay, napigilan nilang wag mabuksan yung yung envelope, yung second envelope. Oh, pero anong nangyari? Nagalit ang tao. Kaya hindi nila mapipigilan ang galit ng tao. Kahit gaano pa kagaling ang mga abogado, kahit gaano pa magkaisa yung mga senador para magsabwatan sila na iligtas ang isang inimpeach na opisyal. Hindi. Hindi ubra yan. Taong bayan ang mapagpasya dyan. Hindi mga abogado. Gaano pa man sila karami at kagaling. O, ganun din yung kay Corona. O, magagaling din. Ang galing din ng abogado ni Corona doon, si Cuevas, di ba? Si Rapin Cuevas. Justice Secretary yun. Iglesia ni Cristo. Ano yun? Magaling yun. Sa katunayan, maraming bumilib sa kanya dun sa trial na yun, sa impeachment trial na yun, ni Corona. O kaya lang kahit gaano kagaling ng lawyer, tulad nun, si Rapin Cuevas, hindi rin umubra. Bakit? Kasi ah, nakita naman talaga kung gaano kagarapal. Chief Justice ka. Chief Justice, ilang daang milyon, ilang 100 millions ng pera ang nakadeposito mo sa bangko. Wala ka namang negosyo. Ha? Ang karir ni Corona, naging chief of staff ng opisina ng senador pa si Gloria Arroyo. Tapos naging yun nga, Chief Justice. Tapos mayroon pa siyang dollar accounts, yun ang hindi nakadeclare sa kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Mabuting, yun nga yung sabi, mabuti sana kung ang hindi mo lang nakadeclare 1 million, 5 million. Ayun, ilang daang milyon yung dollar account niya, na hindi rin nakadeclare. O yun, kahit pa magaling si Cuevas, kahit pa magaling si Miriam, magaling si Miriam, magaling si Joker Arroyo. Pero sa bandang huli, hindi kaya. Kasi ano na noon si Corona, sirang-sira na talaga siya. Magaling yan, Chief Justice yan. Kaya lang, yun na nga, kahit gaano kagaling ng mga abogado, kahit gaano pa sila karami, ito nga, mas marami itong kay Sara kaysa kay Corona at saka kay Erap. Kay Corona yata 10 or less than 10. Ito 16. Pasiguro si Sara, ano? Alam niya yatang delikado talaga ang lagay niya. Pero sa ultimately diyan, sa ultimo diyan, mapagpasya diyan, ang mamamayan, nanonood ang mamamayan diyan. Tayo, aabangan natin yan, susubaybayan natin yan. Kaya kaya nga, ang gusto nilang mangyari, wag matuloy ang trial. Wag matuloy ang impeachment trial. Alam nila hindi itong mga ganito karaming abogado or kagaling na abogado ang magliligtas kay Sara. Once na magsimulan ang impeachment trial, anong gagawin ng mga abogado? Gagamitin ang kung ano-anong mga technicalities, gagamitin yung mga ang tao, ayaw ng tao ng technicalities. Pag sobrang teknikalidad, ang purpose lang naman ng sobrang teknikalidad mo, i-suppress, pigilin ng ebidensya. Ayaw ng tao niyan. Kasi ang gusto ng tao, malaman yung katotohanan. Kung wala kang sala, dipinsahan mo. Pero kung gagamitin mo yung mga technicalities, hindi uubra yan sa mamamayang Pilipino. Hindi ganyan. Ang tao hindi ganyan mag-isip. Hindi naman sumusunod ang mga tao sa istriktong rules ng evidence. Kaming mga abogado,
Sumusunod kami sa ekstriktong rules ng evidence. May ano kami, subject kami na talagang evidence. Yan ay mahigpitan ang rules ng evidence. Pag magaling ka sa evidence, yan, magagaling yan. Kaya nga magagaling yan sa mga technicalities. Pero ang mamamayang Pilipino na nanonood sa impeachment trial, hindi masyado yan sa technicalities. Hindi uubra yung mga anuhin mo, para lang hindi makonvict si Sara. Pipigilin mo yung mga ebidensya na wag buksan yan dahil ano yan, mga tulad nung nangyari kay Erap. Hindi yan. Ang gusto ng tao, makita yung mga ebidensya. Huwag mong pigilin ang ebidensya. Pag sinupress mo yan, magagalit ang tao. Kung walang sala si Sara, wala. So, hindi niya kailangang pigilin ang ebidensya. Totoo, mayroon din may suppletory yan. Ibig sabihin, yung rule sa evidence, suppletory, ginagamit na tulong diyan sa impeachment trial. Pero kapag masyado ng masyado ng gagamitin ang mga technicalities para lang mapigilan ang paglabas ng katotohanan, magagalit ang tao bayan. Gaano pa man karami, gaano pa man kagaling ang mga lawyers, hindi uubra yan sa mamamayang Pilipino. Ang mapagpasya, hindi abogado. Ang mapagpasya, mamamayang Pilipino. Yan, diyan tayo nakakasiguro. At yan ay napatunayan na sa kasaysayan. Yan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.